Ito ang arko ng Ilocos Sur, kung saan mag-uumpisa ang ating paglalakbay patungo sa mga lugar kung saan may magagandang kwento tungkol sa kultura, kasaysayan, at masasarap na pagkain. Ang lalawigan ng Ilocos Sur ay mayroong 2 cities at 32 municipalities. At bawat lugar ay may magagandang tourist spot, kabilang na dyan ang Bigan, kung saan matatagpuan ang isa sa mga pinakatanyag na kalsada, ang Kalye Crisologo. Sa dulo ng kalsada, mararating ang Crisologo Museum, kung saan bawat sulok ay may alaala. Sa Plaza Burgos naman natin natikman ang isa sa mga delicacies ng Ilocos Sur, ang sinanglawan. Sa puso ng Bigan, matatagpuan ang Plaza Salcedo na merong dancing fountain sa pagsapit ng dilim. Sa Padre Burgos House, mababalikan mo ang kwento ng isa sa mga gumbursa. Tahimik ang bahay, pero sumisigaw ng kasaysayan. Sa karatig bayan ng Bantay, ang Parish of St. Augustine of Hippo at Bantay Watchtower ay mga tanod ng pananampalataya at panahon, mga saksi sa pag-usad ng mga siglo. Hindi kalayuan, nakatayo ang Old Quirino Bridge, dating pangunahing tulay na nag-uugnay sa dalawang bayan, kilala sa arkitektura at tanawin ng Abra River. Kalapit na bayan din ang Santa Catalina. Sa Santa Catalina Beach, humihinga ang kalayaan. Ang dagat dito ay parang kwento ng mga biyahero. Walang hanggan, malaya at payapa. At sa dulo ng lahat, sa bayan ng Santa Maria, makikita ang Minor Basilica of Our Lady of the Assumption. Doon mo mararamdaman ang katahimikan. Isang simbahan sa tuktok ng burol, parang pananampalatayang hindi matinag. Sa paglalakbay na ito, punong-puno ng kwento ang bawat kanto. At bawat kanto may kasaysayan tayong matutunghayan. Kaya tara, samahan niyo po akong tuklasin ang Ilocos Sur. Welcome po muli sa panibagong motorcycle adventure natin. At ang pupuntahan natin ngayon ay ang Ilocos Sur. Time check is 11:13 na at nasa San Fabian, Pangasinan pa tayo. Meron tayong bebehiin na 2 hours and 23 minutes papunta dun sa Ilocos Sur na arko. Makakarating tayo doon ng 1:37 PM na ng hapon. So, ayun guys, biyahe na tayo ulit. Medyo mahaba-habang biyahe ulit to. Welcome to La Union! Kung mapapansin nyo dito sa probinsya ng La Union, yung kalsada ay naka-asfaltado na. Kaya hindi ganun kahirap magbiyahe pag nandito na tayo dahil nga dire-diretso lang yung daanan at hindi lubak-lubak. Ayun, nandito na tayo sa probinsya ng Agoo. Tingnan mo naman, ang ganda ng arko nila oh. Agoo. Wow! Tapos dito sa gilid, puro bundok na din oh. Ganda. Tingnan nyo yung daanan dito papuntang Ilocos Sur. Napakaganda kasi dito sa aking kaliwa ay puro puno. Tapos kung makikita mo naman dito sa aking kanan ay puro palayan. Tapos doon makikita mo balot din ng puro bundok. Napakaganda na ito. Grabe. Tignan mo, may yellow barrier na din dito sa gilid. Kung mapapansin mo, unti lang din yung mga lubak-lubak na nadadaanan natin pag dito tayo dumaan. Ganda. 27 minutes na lang mararating na natin yung Ilocos Sur Arc. At time check ay 12:15 na. Banking pa. Welcome to Bangar, La Union. Parang ito ata yung last na bayan ng La Union bago mag Ilocos Sur. Ay no, welcome to Bangar, La Union. Ganda. You're now entering Bangar, La Union town proper. Ayan, palabas na tayo dito sa arko ng La Union. At 3 minutes na lang ay mararating na natin ang arko naman ng Ilocos Sur. Ayun no, welcome province of Ilocos Sur. You're leaving La Union. Parating na natin ang probinsya ng Ilocos Sur. Ang ganda. One Ilocos Sur. Ayun na. Ay, ayun, pwedeng mag-stop dun, oh. Let's go. Wow! Narating na din natin tong arko ng Ilocos Sur. Grabe. Nakakatuwa, no? Nakarating na din ako dito sa probinsya ng Ilocos Sur.
guys, narating na nga natin itong arko ng Ilocos Sur. Mula naman Pangasinan papunta dito ay inabot tayo ng 2 oras. Isa ito sa mga hinihintuan ng mga rider na katulad natin dahil nga sa napakaganda nilang arko. Nakakatuwa kasi may mga nakakasabay tayong rider na nag-aalok din ng picture. Tayo rin naman ay nag-aalok sa mga kapwa rider natin na mag-picture para nang sa ganun ay may souvenir sila na nakapunta na din sila dito sa arko ng Ilocos Sur. So ayun, nakaka-enjoy at nakakatuwa na narating na natin yung ganitong arko dito sa bandang norte. Na ang umpisa natin na paglibot-libot dito sa probinsya ng Ilocos Sur. At tara, biyahe na tayo ulit. Let's go! So yun guys, natapos na tayo dito sa arko ng Ilocos Sur. Ngayon naman ay bibiyahe tayo ng 1 hour at 42 minutes papunta doon sa Old Quirino Bridge na malapit na sa Bantay, Ilocos Sur. So tara, biyahe na tayo ulit. Let's go! Nakakatuwa dahil mababait yung mga nakakasalamuhan natin na rider. Ride safe to everyone! So ayun, narating na nga natin itong arko ng Santa Cruz. At tingnan nyo naman kung anong magiging view nyo pag nakarating kayo dito sa Santa Cruz. Talagang malawak na palayan at sa dulo ng malawak na palayan ay may malaking bundok na nandito sa gilid. Next stop natin ay ang Candon City. Tara, biyahe na tayo ulit. Narating na nga natin tong arko ng Candon City. Tapos, kakanan lang tayo dito sa Candon Diversion Road or Candon Bypass Road. I know, woo! Tapos, ito, papasok tayo dito sa Candon City Bypass Road. Magiging palatandaan nyo lang itong Shakey's. Tapos, kakanan lang kayo dito. At napakaganda ng bypass road na ito. Bale, kakaliwa tayo ulit para pumasok dito sa MacArthur Highway na kaninang dinadaanan natin. Kaya tayo nag-Candon Bypass Road para maiwasan natin yung napaka-busy syudad ng Candon. Ito, welcome to Santa Maria na arko. Yes, so 35 minutes na lang galing sa Santa Maria na arko, mararating na natin itong Quirino Bridge na malapit sa Bantay. Meron silang signage dito, pakanan ay Abra at dito naman sa kaliwa ay Pabigan. Dito tayo sa Pabigan. 14 kilometers pa. Oh, ganda. Ang ganda ng mga bundok sa gilid, oh. Ah, ganda. May mga rock formation dito, oh. Ayun, habang binabaybay natin itong MacArthur Highway, may nakita tayong napakagandang dagat dito sa gilid at nagpahinga muna tayo saglit at kumuha ng drone shot. Napakaganda at nakaka-relax yung view. Tapos ngayon, palapit na tayo ng palapit doon sa Quirino Bridge na isa sa mga pupuntahan natin. Wow, puro twisties din. Ito na, grabe, ganda. Wow, ang ganda. Oh, ito yung New Quirino Bridge. Oh, naputol na yung Old Quirino Bridge, oh. Kung dati, napapanood natin sa mga video, buo pa. Ngayon ay naputol na yung lumang Quirino Bridge o dating tinatawag na Banawag Bridge, oh. Grabe, putol na siya. Nakarating tayo ng 4:15 na ng hapon. Naabutan na rin tayo ng ulan habang bumabiyahe tayo. At tingnan nyo, basang-basa din si Lucky. Matapos nga tayong bumiyahe ng 2 oras mula sa Ilocos Sur Arc, narating na rin natin itong Old Quirino Bridge. Yan. Ito ang Old Quirino Bridge, kilala rin bilang Banawag Bridge.
isang iconic na tulay sa pagitan ng bayan ng Santa at Bantay sa lalawigan ng Ilocos Sur. Unang itinatag ang tulay noong 1931 at noong Hulyo 2023 nasira dahil sa malakas na baha at agos ng Abra River dala ng Typhoon Egay. Ipinangalan ang tulay kay Elpidio Quirino, ika-6 na Pangulo ng Pilipinas na nagmula mismo sa Ilocos Sur. Ngayon, kahit may bagong tulay na ang pumalit, nananatili pa rin itong bilang isang heritage landmark at perfect stop para sa tanawing Abra River at Bigan Gap. Kung napapansin nyo, nababalutan na ng ulap or hamog yung pinakatuktok ng bundok dun sa itaas. Oh. Dati napapanood ko lang sa video, ngayon napuntahan ko na siya. Napakasaya at nakarating na rin tayo dito sa Quirino Bridge ng Ilocos Sur. Napakaganda ng disenyo niya. May mga metal nga lang doon na sira na. Nilagyan na rin nila ng harang upang hindi na rin pumasok yung ibang turista dahil nga delikado na itong tulay na ito. Umpisa pa lang ito ng pagbisita natin sa mga tourist spot dito sa Ilocos Sur. Matapos nga nating bisitahin itong Quirino Bridge o dating Banawag Bridge ay pupuntahan naman natin ang ating tutuluyan dito sa Ilocos Sur na ang pangalan ay Viale Parioli. Bale, 17 minutes na lang ang biyahe natin papunta doon. Thank you, Lord. Whew! At pinakinggan yung hiling ko na sana wag ng ulan kahit saglit. So tara, biyahe na tayo ulit. Nakalagay welcome to Bantay, Ilocos Sur. Ay dediretso na rin tayo sa ating tutuluyan dito sa Ilocos Sur. Yun ang Viale Parioli. Bale 21 minutes pa ang biyahe natin mula dito sa Old Quirino Bridge papunta doon sa ating tutuluyan dito sa Ilocos Sur. Time check is 4:48 na. Bale mga 5:10 PM na tayo makakarating doon. So tara, biyahe na tayo. Ito na. Narating na natin tong Viale Parioli. Oh, ganda din ha. Bale, ito na yung room tour na gagawin natin. Meron ditong double deck na higaan, meron ditong lamesa, upuan, at maluwang na cabinet. Ayan, may aircon. Yung CR naman nila ay ito. Ganda. May ilaw din dito. Malakas na tubig. At ito. So, ang binayaran natin dito ay 1.6 para sa 2 araw na pagstay natin dito sa Ilocos Sur. Nang sa ganun ay makapag-ikot-ikot tayo. Magpapahinga lang tayo saglit at bibisitahin na rin natin kung ano pa yung mga tourist spot dito sa Ilocos Sur. Isa na rin sa bibisitahin natin ay ang Bigan. At syempre, hindi mawawala na titikman natin ang empanada. So tara, pahinga muna tayo tapos biyahe na ulit. So ayun, tara, bisitahin na muna natin yung Casa Jardin. Mula dito ay 6 minutes lang or 5 minutes lang ang biyahehin natin papunta doon. At pinag-reflectorize na nga tayo para iwas huli din dito sa lugar na to. So ayun, ito pala yung Casa Jardin, Empanada and Ocoy. Saan tayo pwede mag-park? Ayun. Yung parkingan dun, no? Casa Jardin, Empanada and Ocoy. Ayan, at naka-order na nga tayo ng Ilocos Empanada. Ito, totoong empanada na to. Galing sa Ilocos talaga. At syempre, 2 ang specialty dito sa Casa Jardin. Ito yung empanada at ito naman yung Ocoy na in-order natin. Ang laki. Grabe, oh. Bale, ito yung laman niya. Merong ginadgad na papaya. Tapos may longganisa. At syempre, yung itlog at rice flour. Ito yung Ocoy. First bite. Tara, kain tayo. Lumagdag yung flavor ng sausawan nila. Ang sarap. Dito pa lang, talagang mabubusog ka na. Yung empanada nila dito ay 80 pesos. At 80 pesos din itong in-order natin na Ocoy. So ngayon, isusubukan naman natin yung Ocoy. So guys, first bite. Tara, kain tayo.
Sabi, maubos ko na agad itong napakasarap na empanada at okoy dito sa Casa Hardin. Nakailang empanada po kayo sa isang araw? Depende po sa mga lakas. Pero ngayon po, ngayong araw, pag ganitong maulan tapos weekdays, matumal po. No? Pero pag mga holiday o di kaya weekends, talagang yun, dagsa naman yung tao. Shoutout po kay Ate Rodelia ng Casa Hardin. Sa kasi. Kayo po ay si Merlita. Merlita po ng Casa Hardin din. Meron tayong mga nakasabay dito sa Casa Hardin na isa rin sa mga turista dito sa Ilocos Sur. So sila po ay siya. Notre Dame of Blanc, Bats 84. From Mindanao. Shout out po sa kanila. Ayun, ang dami nating nakilala dito sa Casa Hardin na mga turista din at nagpa-picture sila at syempre, shinare na din natin yung mga page natin, ang Royal The Adventurer. So, dito na po nagtatapos ang day 1 ko at bukas naman ay bibisitahin natin ang iba't iba pang tourist spot dito sa Ilocos Sur. So, tara, pahinga na muna tayo at kita-kits tayo ulit bukas. Let's go! So, dito tayo liliko sa bayan ng Bigan. So, ayan, yung arko na ng Bigan, no? Ganda. Ayan, dito tayo kumain kay Mangrang Sinanglawan. At ito yung mga paninda nila dito. Meron sila sisig, pork steak, Bicol Express, dinuguan. So, ayun, naka-order naman na tayo. Tapos, ito po yung Sinanglawan. Ayun, yun daw yung bestseller nila dito sa Bigan. At kayo po si Princess. ayun, shoutout po kay Ate Princess. Meron sila ditong tortang talong, kanin, tapos sisig. Tapos nag-order tayo ng sinanglaw, laman loob ng baka. First bite guys. Tara, kain tayo. Ang tawag daw dito ay budget meal. Bale, 100 na to. May kanin, may ulam, at may gulay na kasama. Tapos, ito naman yung sinanglaw na 100 pesos din. Tatry na natin ang sinanglaw. Bale, may laman loob siya ng baka. First time natin kumain ng ganito na laman loob ng baka. Tikman na muna natin yung sabaw. Maasim nga siya na mapait. May laman-laman na kasama. Ang sarap ng sabaw na itong sinanglawan. So, pwede pala yung ganito. Guys, na puro laman ng pipiliin mo. Hanap lang tayo ng pwesto at magpapalipad tayo ng drone dito sa Plaza Burgos. Yay! Dr. Jose Burgos. Ang Plaza Burgos ay pinangalan kay Padre Jose Burgos, isa sa 3 paring martir ng Gumbursa. Itinayo bandang 1760s hanggang 1790s, kasabay ng pag-unlad ng Bigan. Dati, ang lugar na ito ay sentro ng mga pagtitipon at aktibidad noong panahon ng Espanyol. At hanggang ngayon ay nananatiling buhay bilang isa sa mga pinakaimportanteng plaza ng lungsod. May nakausap tayong kapulisan dito sa Bigan, si Ma'am Valencia. Pwede daw lakarin yung Calle Crisologo, kaya ngayon, tunghayan natin kung gaano kaganda yung mga ancestral house dito sa Bigan. Dito pa nga lang sa unahan, kita mo na yung mga ancestral house. Talagang para tayong nasa lumang panahon ulit. Ayun o, nakikita mo. Ganda. So, ang lapit nga lang talaga nitong Calle Crisologo sa Plaza Burgos. Kaya ngayon, nilalakad natin itong kahabaan ng Calle Crisologo Street. Napakaganda dito at mamaya magmamotor din tayo kahit paikot-ikot lang at tingnan natin sa mapa kung ano yung mga madadaanan natin dito sa parte ng Calle Crisologo. Ito, may kalesa. Kaway po. Ang bayad daw sa kalesa ay 200 at ililibot na kayo. Ang Calle Crisologo ay matatagpuan sa puso ng Bigan City. Kinikilala bilang isa sa mga pinaka-preserved na Spanish colonial streets sa Asia. Dahilan kung bakit ito ay kabilang sa UNESCO World Heritage Sites noong 1999. Shoutout po kay Ma'am Sandy ng Naga. Maganda po kayo dyan, for sure. Ano po? Ano po? Sige po, ingat po.
Sige po. Thank you po. Ayun, shoutout po kay Ate Jerry In. Siya po yung nag-picture sa akin dito at maraming salamat po. Ang sunod na pupuntahan natin ay ang Crisologo Museum na pag dinire-diretso mo daw ito at kakanan ka lang, mararating mo na yung Crisologo Museum. Ayun! Narating na din natin tong Crisologo Museum, guys! Yeah! Yung vegan na lugar, nanggaling siya sa halaman na bigaa. Parang dun pa lang sa labas ng museum, meron ka ng knowledge na makukuha agad. Sa pagpasok pa dito, mas lalong madadagdagan pa yung aral mo about sa kasaysayan ng Ilocos Sur. So tara, maglibot-libot pa tayo. Itutour daw po tayo ni Lizel. si Ma'am Lizelle po. So tara po. Ayan. So, itong bahay po nila ang nag-iisang bahay ng mga Crisologo. So, minana po ito ni Sir Floro sa lolo po niya. So, this is a 200-year-old house. No renovation po and still the original structure. So, si Sir Floro po, siya po ang unang congressman dito po sa Ilocos Sur. At kung member din po kayo ng SSS, siya po ang nagsulat ng bill. Kaya meron tayong SSS po ngayon. At dito sa room na ito, nandito lahat ng memorabilia ni Governor Carmeling Crisologo. Ang Crisologo Museum ay dating tahanan ng makapangyarihang pamilya Crisologo, isa sa mga pinaka-impluwensyal na angkan sa kasaysayan ng Ilocos. Ginawang museo ang bahay upang ipakita ang pamumuhay ng mga elitista noong panahon ng Espanyol at Amerikano, pati na rin ang papel ng pamilya Crisologo sa politika at kultura ng rehiyon. So, dito yung office po niya. So, dito din po nilagay yung na-preserve na pair of shoes, blooded pants, at yung mga actual pictures nung inassassinate siya sa loob ng simbahan. Vegan Cathedral. October 18 po, 1970. Tapos na tayo dito sa Crisologo Museum at marami tayong natutunan. At ngayon naman ay pupunta tayo kay Padre Burgos Museum o ang kanilang National Museum dito sa Ilocos Sur. Pambansang Museo ng Pilipinas. Kilala rin siya sa tawag na Padre Burgos House na ngayon ay National Museum na ng Ilocos. Ang Padre Burgos House ay pinaniniwalaang tahanan ng pamilya ni Padre Jose Burgos. Ang bahay ay tinayo bandang 1760s at dito lumaki si Padre Burgos bago siya naging isa sa 3 paring martir ng Gumbursa, mga bayaning nagmulat sa diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Isa itong klasikong bahay na bato na may batong pundasyon sa ibaba at kahoy sa itaas. Disenyong ginawa upang makayanan ang lindol at klima ng Pilipinas. Sa loob ng bahay, makikita ang iba't ibang artifact na nagpapakita ng kultura ng Ilocos Sur, tulad ng Bornay jars, simbolo ng tradisyonal na paggawa ng banga, Abel Iloco na hinabing tela, mga lumang kasangkapan at gamit sa bahay na sumasalamin sa pamumuhay noong panahon ng Espanyol. Katabi ng bahay ang dating Ilocos Sur Provincial Jail, isang kolonyal na estrukturang itinayo rin noong panahon ng Espanyol at ginamit sa pagdetine ng mga lumalabag sa batas noon. Nagsilbing simbolo ng kapangyarihan at kontrol ng mga Kastila sa lalawigan. Sa kasalukuyan, ang dating kulungan ay nagsilbi na ring heritage at museum space. Sa loob nito, makikita ang ilang personal na gamit at memorabilia ni dating Pangulong Elpidio Quirino, kabilang ang mga larawan, dokumento at gamit na may kaugnayan sa kanyang buhay at pamumuno. Ayun. Thank you kay Sir Wilfredo Janskibel sa tour sa atin sa National Museum ng Ilocos. Tayo dito sa Padre Burgos House or National Museum of Ilocos. So pupuntahan naman natin ang Bantay Watchtower na isa rin sa mga dinarayo ng mga rider dito sa Ilocos Sur. So tara, puntahan na natin. Tapos
Tapos na nga tayo dito sa mga tourist spot na malapit sa Calle Crisologo. Ngayon naman ang pupuntahan natin ay ang Bantay Watchtower na 5 minutes lang naman mula dito papunta doon. Ayun, may nakalagay dito Bantay. Kakaliwa lang tayo dito sa parte ng lugar na ito. At mapupuntahan na natin yung Bantay Watchtower at St. Augustine Parish Church. Ito pala yung St. Augustine Parish Church. At medyo inaayos pa siya ngayon. Matapos nga ang ilang minuto na pagmumotor natin, narating na rin natin tong St. Augustine Parish Church. Katabi lang nito yung Bantay Watchtower. At dito, makikita nyo, ginagawa pa yung simbahan ng St. Augustine. Yun naman, yung sa Watchtower, isa rin yun sa tourist spot at may parte ng kasaysayan ng Ilocos Sur. So, bisitahin natin. Tara. Ginagawa or nire-restore pa. Itutur ko din kayo dun sa gitna o sa loob niyan. Makikita nyo, napakaganda niyan. Ang St. Augustine Parish Church ay isa sa mga pinakamatandang simbahan sa rehiyon. Ang parokya ay tinatag noong 1590 ng mga Augustinian missionaries at naging sentro ng pananampalataya ng mga Ilocano sa loob ng mahigit 4 na siglo. Katabi ng simbahan ang Bantay Watchtower, na kilala rin bilang Bantay Bell Tower, ilang metro lamang mula sa simbahan. Ito ay tinayo noong 1591 at nagsilbing watchtower at kampanaryo noong panahon ng Espanyol. Mula sa tuktok ng Torre, tanaw ang Bigan City, Abra River at ang kabundukan ng Ilocos. Dahil dito, isa ito sa mga pinaka-photogenic at cinematic heritage sites sa Ilocos Sur, lalo na sa umaga at golden hour. Ang pangalan ng aming town na Bantay ay dito nagmula. Dahil malimit may nagbabantay dito noon. Saan ka ba galing? Doon sa bantayan. So bantay means to watch and to guard. Kaya Bantay Watchtower. Ayun, tapos na nga po tayo sa pagbisita natin dito sa simbahan ng St. Augustine at natunghayan na din natin kung gaano kaganda yung Bantay Watchtower na nasa gilid lamang nito at isa rin to sa mga tourist spot na pinupuntahan dito sa Ilocos Sur. Ngayon naman, ang pupuntahan natin o ang bibisitahin natin ay ang Santa Catalina Beach. Bale, meron tayong 12 minutes na biyahe. Makakarating na tayo doon ng 4:35 PM. So tara, biyahe na tayo ulit. Let's go! Likot lang tayo dito sa Santa Catalina. Ito, signage nila at may nakalagay na din na Santa Catalina Beach. Bibisitahin lang natin at magpapalipad tayo ng drone. Sana ay maganda yung magiging view natin. So ayun, matapos nga ang ilang minuto na pagdadrive natin, narating na rin natin itong napakagandang Santa Catalina Beach. Kung mapapansin nyo, bihira yung mga taong naliligo dito sa beach na to. At talagang tambayan lang siya ng mga turista o mga tao dito. Palipad lang tayo ng drone tapos sibat na rin po tayo. Ang Santa Catalina Beach ay kilala sa malawak na baybayin, malalakas na alon at tahimik na probinsya vibes. Perfect spot para sa chill at nature shots. Hindi tulad ng commercial beaches na nanatiling raw at natural ang dagat, kaya mas bagay sa sunset watching at long walks kaysa sa swimming. Itong napakahabang baybayin ng Santa Catalina ay nagsisilbing daan ng mga kalakal at lokal na mangingisda noon. Ngayon, ito na ay nagsisilbing tambayan ng mga turista o ng mga lokal na gustong makapag-relax at makapagmuni-muni sa harap ng dagat. Napakaganda dito at the same time ay napakasarap ng simoy ng hangin. Talagang nakaka-relax din yung tunog ng tubig. So ayun, dito na po nagtatapos ang day 2 natin dito sa Ilocos Sur. Bukas naman ay bibisitahin natin ang Santa Maria Church na isa rin sa mga bahagi ng UNESCO dito sa Ilocos Sur. Maraming salamat po sa panonood at kita-kits po tayo ulit sa ating panibagong biyahe. Let's go! Good morning guys! Ngayon ay pupuntahan naman natin ang Santa Maria Church na isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa Ilocos Sur at tinagurian din na UNESCO World Heritage Site dahil sa napakaluma at Baroque style nito. Ngayon ay 43 minutes na lang ang biyahe natin papunta doon. Time check 7:55 na ng umaga. Ngayon naman ay binabaybay natin itong MacArthur Highway na merong 31 kilometers papuntang Santa Maria at Burgos Road.
Ito kung makikita nyo, ang lalaki ng bundok na nandoon. Wow, grabe, ang ganda ng bundok dun oh. Talagang luntian na luntian, tapos puro puno. Tapos ngayon malamig na. May magandang view dito tayong nadaanan. Ito yung tinatawag nilang Santa Seawall Surf. Ito, grabe oh. Ganda ng dagat dito no. Makakatawa yung ganyang view no. Nasa bayan na po tayo ng Narbacan at malapit na, 12 minutes na lang ang biyahe natin papunta doon at 8:55 na siguro tayo makakarating. Sana po maging maganda yung kalabasan nitong vlog na to dahil ako po ay first time mag solo ride at ang solo ride ko pa ay ginanap ko dito sa Pangasinan at Ilocos Sur po. Grabe. So ayun, meron tayong nakitang signage dito na pag diniretso mo ay papuntang Manila, tapos pag kumaliwa ka naman ay papunta tayong poblasyon. Tayo ay nanggaling sa Bigan, kaya tayo ay kakaliwa. Ang pupuntahan natin na daanan ay Santa Maria Burgos Road. Bale ito yon. Ayan, may makikita kayo ditong dalawang mais na nasa kanto ng lugar nila. 2 minutes na lang ang biyahe natin papunta doon at may 1 kilometer pa tayo. Ito medyo tago yung daanan papunta dito sa Minor Basilica of Our Lady of the Assumption. Wow! Dito pala yung daanan paakyat. Dito daw ay may napakalawak na parking sa taas. Wow! Ang ganda nga! Pati yung haligi niya talagang lakas makaluma, no? So ayun, matapos nga nating magbiyahe ng 40 minutes ay narating na rin natin itong Santa Maria Church na isa sa mga pinakalumang simbahan dito sa Ilocos Sur at tinagurian din siyang UNESCO World Heritage Site dahil isa to sa mga Baroque churches sa Pilipinas. At kung makikita nyo, napakaluma na din ng mga haligi ng simbahan na to. Ayun ang laki. Haligi pa lang yan. Itong nasa likod ko naman ay ang kanilang bell tower dito sa Santa Maria Church. Kung mapapansin nyo, gawa ang pader sa red bricks at makapal na bato. Kaya naman napakatibay nito kahit ilang taon na ang nagdaan. Ang Minor Basilica and Archdiocesan Shrine of Our Lady of the Assumption ay tinayo noong 1765 ng mga Augustinian friars sa ibabaw ng isang burol. Isang kakaibang disenyo kumpara sa ibang simbahan na karaniwang nasa gitna ng bayan. Ang lokasyong ito ay pinili bilang simbolo ng kapangyarihan ng simbahan at bilang pananggalang noong panahon ng kolonyalismo. Isa sa 4 na simbahang barok sa Pilipinas na itinala noong 1993 sa talaan ng Pandaigdigang Pamana alinsunod sa 1972 UNESCO Convention ukol sa pangangalaga ng pandaigdigang pamanang pangkultura at pangkalikasan. Pasok tayo dun sa pinakaloob at ganito ang magiging itsura niya. Grabe, narating na nga natin itong Santa Maria Church na isa sa pinakalumang simbahan dito sa Santa Maria ng Ilocos Sur. Tingnan nyo, nakakatuwa yung itsura niya. Napakaganda, no? Ito yung pinaka-information na itinalaga na isa na ang simbahan na ito bilang UNESCO World Heritage Site. Sa wakas, dito na po nagtatapos ang paglilibot natin sa lalawigan ng Ilocos Sur. Maraming salamat po sa pagsama at panonood sa aking mga biyahe. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, comment, share at subscribe para makasama ko pa po kayo sa mga susunod nating biyahe. Kita-kits sa daan. Keep going, ride safe, let's go!